kagalingan, yung pagganda mo ng, yung paggigitara rin eh. Yung sa gravity and yung totoo, ang galing-galing mo eh. Yung totoo na song. Baka pwede rin, mas may fulfillment ka ba as a musician ngayon kaysa dancer? Well, sa ngayon po, mas nagkakaroon na ako ng confidence and mas na-embrace ko na. And siguro yung demeanor ko rin as a singer, unti-unti nang lumalabas. Kasi parang, don't get me wrong po, first love ko talaga is dancing. Pero pwede mo naman kasi siya gawing both eh. And tsaka si Kuya Jet talagang sobrang humble lang eh, pero idolo yun. Parang mas na-pressure nga ako sa pag-introduce niya sa akin sa anong mga sinasabi niya yun kasi kailangan hindi talaga ako magkamali. Siyempre, hindi ko nang papahalata pero kabang-kaba ako kasi si Kuya Jet Pangan yun tsaka Dadon yun, di ba? Pero yung song kasi talaga na totoo na ginawa nila is napakaganda talaga ng kanta and nung first time ko siyang narinig habang nagda-drive, umiyak ako kasi naalala ko yung nanay ko eh. So, lahat ng songs dito, pati yung buong script, kagaya nga sabi ni Liza, may, ano siya, parang umaantig sa mga puso namin. So, and alam ko naman na pag nilabas nitong film na to, malaking tulong to for me, for all of us, and ang lagi nga sinasabi ni Direk, gusto niya pag nilabas yung pelikula to, eh, maaalala ng mga tao yung bawat characters yung ginawa namin at tatatak sa kanila. And positive ako and sobrang proud ako about this film and sa nagawa namin. So yes, yung masasabi ko na, opo, paano po ako? I'm a singer. Yes! Ano? Ay, oo! Press! Habang sumasayaw. Press ko na! Ano ba yun? Yun lang tumalat. Parang kahapon lang ang aking paningin. Oh, di ba? Yung pala. Ano? Na-pressure ako eh kasi bigla mo ako pinakanta eh. Pero yun nga. Parang ganun. Pero diba, we wanna hear more. Kaya panoorin natin yung muli. Tama, parang yung... Parang kay RC naman. Parang sa mga artist naman normal na environmental, may quirks, may kawirduhan, sabi mo, weirdo ka. What's so weird about you? Weirdo po talaga ako, di niyo mahalata. Di ba mahalata? Sa totoo lang, yung mga interest ko kasi sa buhay, parang mga, pero weird naman ako in a good way. I think. Yes. In a good way. I hope. Oo, pero kasi yung mga interest ko siguro sa buhay, kasi yung mga weirdo. Yung parang tipong wala akong kapareho. So parang kaya ako siya mas gusto. Kasi gusto ko ako lang yung ganun. Pero hindi naman siya intentional kasi mahal ko talaga yung metal eh. Diba? Mahal ko talaga yung gumawa ng music na bata pa lang ako, yung mga kaklase ko nakikinig ng pop. Tapos ako, Slapshot, Slipknot, Keso, ganun. So parang, they find me weird. So, tinanggap ko na lang na weird kaya wala akong kaibigan. Ang sob pala ng story. So yung nasa gilid, tapos mahilig sa anime. So parang ang weird naman ng batang to. Eh sinasabi nila, so in-embrace ko talaga, weird ako, but in a good way. In a weird, unique way. So talagang tinanggap ko na lang siya na gano'n. Kasi I also live in my own bubble. May sarili akong planet, gano'n. So alien talaga ako. Last question ko na lang. Yung sinagtala as a term of endearment, kanino niyo yung pwedeng itawag sa totoong buhay? Sino yung pwedeng tawagin sinagtala? Siguro si God. Kasi, syempre, kailangan meron ka isang, dapat meron kang faith. And kung nawalan ka ng faith, siguro magiging mahirap yung direction mo sa buhay. And ang sinag ng mga tala, di ba, parang once na tumingin ka na doon, nakalak ka na doon. So feeling ko para sa akin, si God ang sinag tala for me. RC.
Ako po, yeah, I think it's God. Always giving, in like those dark times, if you search, if yung heart mo talaga, if you focus mo kay God, you'll see the light. So it's God, and my parents, and my whole family. But it's God, yeah. Rice. Ako para maiba naman, si Lord din. Hindi, syempre given na yun. Syempre given na rin yung parents ko, nandito sila. Pero ngayon, siguro na married na ako, sinagtala ko si David. Iba rin kasi yung encouragement na binibigay na sa akin. Iba yung encouragement na natatanggap ko from my parents, from my friends, from my siblings. Pero ang ganda lang din talaga nung dynamics namin sa relationship kasi kahit nagaling siya ng ibang bansa, yung souls namin parang nag-a-align din. So, ang saya lang. Rian. Ako din po, ang Diyos. Pero naniniwala naman din ako na you can find God in a situation, in people. I believe the people na He's put in charge of me, yung family ko, na sila din, parang I see God in them eh. I see na pag nawawala ako, nababalik nila ako, sa tamang path. So, yun, yung pamilya ko, tsaka si Lord. SB. Yung S for Sinag. Sinag. Vala. Pala. Ako po si Lord God. Parang ganda yung sinagtala tayo, di ba, spiritually. Pero dito, sa mga tao, wala nang iba kundi si Miss Julia San Jose. Obvious naman. Thank you. Thank you so much, Jerry Olea. And tawagin po natin from Inquirer, Alan Policarpio. Hello, good evening. Kasi kanina, kumanta kayo, nagpasample ko yun. Parang ang ganda ng combination ng boses niyo. So, paano niyo na-achieve yung dynamic na yun? And did you really feel na banda kayo? Ito talaga ang magaling kanta. Ganun ba? Thank you po. Thank you. Salamat po na na-appreciate niyo. Ikaw na leader. Paano namin na-achieve yung dynamics na yun? Nag-practice po kami. Kasi sabi po sa amin ni Ate Rose, maganda po kami ng kanta. Tapos, nung photoshoot namin, parang nagtanong-tanong lang ako, ano ba yung pwede namin matugtog together yung alam ng lahat. Tapos si RC actually nag-suggest ng pare ko. Kasi isa yun sa mga classic OPM hits talaga, di ba? So it's something na parang pag ginanta ng barkada, di ba, yun palang unang linya palang pare ko, meron akong problema. So parang siguro, ang ganda rin na kanta siya ng banda. Kanta namin siyang magkakaibigan. May mga rehearsal sessions talaga kayo, recording, kayo tayo. Yes. For this film, nag-record po talaga kami, nag-rehearse kami. For tonight, nag-rehearse din po talaga kami. So, ang saya lang kasi, sabi ko nga, hindi ito normal na media ko na kumakanta kami or tumutugtog kami ng gitara. So, salamat sa opportunity na binigay din sa amin para makapag-jam, mag-loosen up ng konti, kahit na nervyos po kami bago kami tumugtog. Pero thank you for appreciating. Lasa lang, kasi nababanggit na rin naman kanina yung about music, saving lives. Baka lang meron kayong pwedeng i-share sa amin na particular moment in your life where nag-rely kayo sa music for comfort, for strength. Sige, ako na lang din. For everyone. Para lang din dugtungan yung sinabi ni RC. Weirdo rin talaga ako. Iba rin talaga yung mga interest ko sa buhay. So, dahil feeling ko, hindi ako naiintindihan ng tao. At nung nag-aaral ako, meron akong face talaga na parang feeling ko walang nakakagets sa akin. Yung ginagawa ko po nun is, nasa bahay lang talaga ako. Sa bahay po namin, meron kaming attic. Na sinetup ko para doon ako tumutugtog. Doon lang ako naglalabas ng parang kung ano yung gusto kong i-release through lyrics, ganyan. Tapos
music din kasi yung nagkonekta sa akin sa mga kaibigan ko ngayon. For example, si Angelica Panganiban. May time siya na nag-send siya sa akin ng lyrics lang. Hindi ko alam kung paano kasi ako magre-respond doon. Eh, nung time na yun, nasa attic lang ako, wala akong ginagawa. Nagigitara-gitara lang ako, nagtatry ako mag-come up with a song. Nagtry ako mag-compose. Eh, may lyrics na binigay sa akin. Tapos, kinantahan ko lang siya. Tapos sinend ko sa kanya. Tapos, umiyak siya sa akin. Sabi niya, amiga, ang ganda nito. So, ang dami rin namin nabuo na songs together dahil sa music. So, feeling ko isa yun sa parang naging daan para hindi ako sumuko at hindi rin sumuko yung mga mahal ko sa buhay, mga kaibigan ko. Matt, baka may social. Yun, ako kasi, ang laki tulong sa akin ng music. Kasi, nung nagsimula akong matutong magsulat ng kanta, doon ko na i-express yung unang-unang kalungkutan ko. So, para sa akin, mas madali kasi magsulat ng malungkot eh. And pagka sinulat ko siya na wawala yung lungkot na yun. Pero recently, meron akong sinulat na masaya naman. And ganun din yung pakiramdam sa akin na ang sarap din palang i-express yung kasiyahan mo. Kaya ako, music talaga para sa akin yung pinaka-importante for me na tool para mailabas ko yung mga emotions ko. And laking tulong nun sa buhay ko. Well, music talaga, sobrang mahal ko yung music. Hindi lang ako mahal ng music. Kaya nag-metal na lang ako eh. Hindi, mahirap yun. Pinractice ko rin yun kasi mahirap talaga magsumigaw Oo, mahirap yun. Pero ang misconception kasi ng tao pag metal, parang pag underground, demonyo, mga ganun. Pero hindi. Ako nagsusulat ng kanta ko sa lahat ng kanta namin. So, yung may album kami noon, 2009. So, sinulat ko yung mga kanta, I turned pain into literature. Sobrang importante sa akin noon na yung mga pinagdadaanan ko ng mga panahon na yun ay, alam mo yun, yung heartbreak na nalalabas mo. And also, I wrote this song about God na kahit na nasa ganong klaseng genre, it's about, parang we're all condemned because we're all sinners. But, hindi natin, parang, Lord, thank you. Yung sobrang, yung gratitude ko, yung grace mo na kahit sinner ako, alam mo yun, talagang binibigyan mo pa rin ako ng inspiration na mag-continue sa buhay. Tsaka, I am forgiven and I believe in you, Lord. Kaya, ayun, very important talaga yung music sa akin. Ano title yun? Sorry. Condemned Condemned. by Philia. Okay. Thank you. Thank you. Lian, any particular moment in your life when you relied on music? Parang lagi naman may mga moment na ganun kasi ayun nga it's easy to feel very isolated na no one knows or kasi di mo naman din sinasabi lahat sa ibang tao, di ba? So no one knows what you're going through and yung thought mo din kasi is no one will understand what you're going through. Pero pag nakakarinig ka ng mga songs, na-experience nyo na ba yung parang narinig mo na yung song na yun, alam mo na yung song na yun, but when you hear it at the right time, it all of a sudden has a brand new meaning and parang you feel like you know exactly what the writer went through when they wrote it and they know what you're going through right now. So parang, ayun, parang people talaga can tell themselves na mag-isa lang sila sa mundo, pero music will prove you wrong. Well, ako siguro, mula bata hanggang ngayon nagre-rely pa rin ako sa music. I am what I am today because of music. And kailangan ko ng musika para makasayaw ako. And growing up, doon ako komportable. Mahihain ako noong unang salta ko sa industriya. Mahihain ako pero ang alam ko, sa pagsasayaw, doon ako magaling. And kapag may musika, napapasayaw ako, napapaintar ako, nawawala lahat ng hiya ko. And
doon ako napansin. Doon na buo kung sino ako. So hanggang ngayon, sa All Out Sundays, music is everything for me. So, ayan. Okay. Salamat and congratulations. Thank you. Alright, maraming salamat, Alan Policarpio of Inquirer. And the last but not the least, from PAP, tawagin natin si Miss Rachel. Rachel Jazon. Hi, for the three ladies, hi, good evening. Can you cite an instance na nagkaroon kayo ng doubt, whether recent or from the past, na, or when you were younger, and how did you manage to bring back your confidence again after that? Hindi natatapos yung doubt eh. Again, nung nagsisimula po akong mag-artista, siguro yung doubt ko is, ayun, kaya ko ba yung mga binibigay sa aking roles? Kaya ko ba umarte? Kaya ko bang kumanta? Kasi nung nagsisimula ka, parang hindi mo naman pinipili or hindi ka makapili kung ano yung gagawin mo. Parang binibigyan ka ng isang task, kailangan mong mag-deliver. So, siguro yun, yung self-doubt ng mga panahon na yun. And then, even up to now, may self-doubt pa rin naman ako sa sarili ko na siguro, sa mga hamon ng buhay na yung doubts na parang kaya ko bang, katulad na yung pag-usapan natin kanina, kaya ko bang maging isang nanay? Kahit na ready ako, kakayanin ko ba yun? Kasi alam ko kung gaano kahirap din yun, ibang requirements ang hinihingi, di ba? So yun, parang ang dami po, or kahit na isang maging mabuting asawa, ang dami parang hindi talaga po siya nawawala eh. Pero again, importante na pinagdadasal mo eh, para ma-assure ka din na kahit na may pangamba ka, importante rin yung pangamba eh. Kasi ibig sabihin nun talagang you trust God. Yung verse po talaga na pinangahawakan ko is in Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. So every time na nagda-doubt ako, si Lord lang talaga yung sinasabi ko, hindi ako, kayo Lord, yung mag-provide sa akin ng kung ano yung kinakailangan ko para sa kung ano man yung kailangan kong gawin. Ano na yun? Parang siya yung through Him, di ba? Through Him, magagawa ko yung kailangan kong gawin. And thankfully, nandito pa rin ako, nakakaarte pa din ako. Tignan po natin sa mga susunod yung mga ibang doubts ay kung magiging successful. Thank you. Si RC and si Rian. Yeah, lagi. Never siyang nauubos, never siyang natatapos. Kung gusto mo maging insecure sa buhay, join showbiz. Kung gusto mo ma-doubt mo kung magaling ka, worthy ka, if you're good looking or anything, hindi talaga siya nauubos. Pero I believe na yung mga bagay na dumarating sa buhay mo, ayun nga, it comes into your life. Every opportunity also that comes into your life that's your chance to prove that you do have what it takes. And nothing will ever prove that. No amount of preparation, nothing will teach you how to do it except if you just do it. You just have to jump straight into it. Kasi pwedeng prepare ka ng prepare, pero unless ginagawa mo na yung actual, alam mo yun, parang hindi mo ma-foresee dun sa preparation mo kung what it's really like. Dun ka lang talaga matututo how to do it. Tapos dun mo siya ma-overcome. Tapos sa next level, doubt ulit. Hindi mo na naman alam kung ano yung, hanggang pagaling ka na lang ng pagaling sa kung ano man yung skill na hone. Yes, so life is a journey. So hindi talaga mawawala yung self-doubt. Pero, ang sabi nga nila, hindi ka nang matututo sa buhay ito kung hindi ka magkakamali. So kailangan pagdaanan mo talaga yan sa buhay. Pero pagdaanan mo lang, kailangan matuto ka sa pagkakamaling nagawa mo. Diba? And then eventually,
you learn to improve yourself. Ikaw na yan eh. Kalaban mo lang naman talaga sarili mo eh. You just have to constantly remind yourself na kaya mo, na you're good enough. Yun. So, and, yeah, believe in yourself. Thank you. Di ba? Believe in yourself. Alright, maraming salamat, Miss Rachel Johnson.